Mag-install ako ngayon itong racing seat kay Honda Click 125. Itong seat na to, pwede to sa version 1, version 2, version 3. Marami na kasing kalmot ng pusa tong stock seat ko. So, imbis na papalitan ko ng cover, naisip ko magpalit na ako ng bagong seat mismo na assembly. Ito yung nabili kong seat, stock siya, ito, stock mismo, pati yung foam, tapos parang dinagdagan lang dito ng konti, yan, parang racing seat siya, yung pagkakagawa. Tapos yung material niya is parang yung liha, ito yung alam ko ginagamit sa mga racing seat, para mas makapit siya kapag nag body position ka na nakaipit dito yung legs mo, hindi siya dudulas kumbaga. Tapos medyo luma na siya, pansin ko, luma na yung seat mismo na assembly, pero wala naman siyang visible damage ako nakikita, walang cracks. Okay din yung mga staples dito, malinis naman yung pagkakagawa. Compare natin siya sa stock seat, nabaklas ko na din pala to para mas mabilis tayo. Pareho siya nitong stock seat ko ng Click version 2 K59A700 yung code, o stock talaga to. Tapos ang wala lang sa kanya is ito, lilipat natin to, hila, tapos kabit. Yung seal naman niya na rubber dito, ito medyo may sira nga lang, ito parang putol tong part na to, tanggalin lang naman niya na ganyan. Tapos malilipat mo na. Nakabit ko na yung rubber seal niya dito, o rubber gasket, paikot. O yung pwesto niya, yung ilalim, yung makikita niyo yung korte. Itong ilalim na to, yung nakalapat. Didiin mo lang yan na ganun. Tapos pagka nilagay mo na sa upuan yan, maglalapat na yan na maganda. Lagay din pa natin itong mga tools ni Click. Spark plug remover. Tapos itong PMVIC result ko para sa JVT version 3 na pipe. Parang ito yung resulta ko na pwedeng ipakita sa mga checkpoint pag sinita yung JVT version 3 na power pipe ko. Ang madali lang naman kabit to, ito lang yung pin niya, lagay mo lang na ganyan, tapos lagay mo yung washer, tapos ilalak mo nito. Yan, yun na yun. Kabit na natin yung upuan. Yan. Tapos yung pin, shoot lang natin. Ito. Suwak naman siya, washer. Tapos yung clip niya na pang lock. Shoot tayo ng plies para mas lapat. Yan, okay na, nakalock na. Tapos kabit natin itong cover dito. Lagyan natin dalawang screw sa gilid. Hop. Hop, yeah. Okay na. Test. Yan, naglalak naman siya. Tingnan natin. Body positioning. Pwede, no? Kaipit dito yung legs. Open natin. Close. Yan, okay naman siya. Pansin ko dito, mas mataas ng konti dito sa angkas. Parang mas kumapal ng konti. Mas maganda to kay OBR, mas komportable siya. Tapos sa harapan nito, mas makapal din. Mas may umbok siya dito. Parang kapag magki-clip ka ng legs, kapag nagbabody positioning ka sa racetrack. Kaya racing seat siya. So for comparison, ito yung sa stock na seat, yung itsura niya. Tapos ito na yung sa racing seat. Tapos mapapansin nyo, nagkabit din ako ng racing foot pegs. Ito. Para sa practice ko ng body positioning. Test ride na natin. Ito palang racing seat na to, nabili ko to sa Shopee ng 3,000 pesos, pero meron akong mga vouchers, parang naging 2,700 na lang siya. Meron dito syempre ng mga pang ibang motor, kung ano-anong motor, PCX, ADV, ganyan, Sniper, NMAX, Aerox, madami, kompleto sila. Pero yun nga, yung i-expect nyo na quality sa kanya is yung ganito na medyo luma na yung mismong assembly, tapos yung foam yung bago, tsaka yung cover. Pero okay na rin siya kasi mura na siya, tapos genuine yung ginagamit talaga na assembly na seat. Minamodify lang nila yung korte para maging racing seat siya. Kapwa nagamit din namin to ni OBR. Dito rin kami nagpunta. Dira-diretso kami doon. Papunta ng Kapas doon sa may Kako Cafe. Meron doon konting mga twisties pero malalawak or maliliit lang yung curves. Okay naman siya. Maganda siyang gamitin. Ang napansin ko dito, hindi siya dumudulas kagaya doon sa stock na pagka yung lalo pag downhill yung biglang susub-sub yung motor. Parang nagfo-forward ako doon Parang may slide yung puwet ko. Ito maganda yung material. Makakapit talaga siya. Hindi siya
siya dumadaos-dos or kapit na kamit yung puwet ko. Tapos mas komportable siya sa pakiramdam ko kasi mas kumapal yung foam compared sa stock. Pati yung kay OBR mas komportable daw eh, or parang same lang dahil siguro sanay siya kay ADV na malapad tsaka medyo mas mataas yung foam sa upuan niya sa pillion seat. Pero so far okay na okay siya. Masarap siya gamitin, malambot, tapos makapit, hindi dumudulas yung puwet ko. Parang naka-stuck lang yung position ko. Ito namang racing foot pegs natin. Ayan, ito siya sa kabila. May pakita ko na lang ng malapitan. Okay siya para sa akin kasi parang mas maganda yung position niya. Mas komportable ako kumpara sa hindi ganyan yung position ng paa na nandito. Parang mas planted yung foot ko. Tsaka ang purpose ko din talaga dito kapag nag track day, magagamit ko siya sa foot positioning kapag pag-aaralan ko yung knee dragging. Para may point of reference ka ng tatapakan. Mas madali may ganito kasi mga race bikes na scooters meron sila mga foot pegs na ganyan na nilalagay para mas madali mag body positioning kasi sa scooters iba yung body positioning. Ito naman nabili ko din siya Shopee to galing Indonesia, nasa 500 pesos, pero ginawan ko lang ng paraan kasi nung una hindi siya fit talaga or hindi siya parang plug and play. Nilagyan ko lang siya ng spacer na bola tapos binend ko ng konti, mamaya pakita ko, pero okay siya sa foot positioning. Meron kayong ibang options, pwedeng pang daily yan, ganyan. Mas komportable nga ako ng ganito parang yung ganito yung foot positioning ko nung naalala ko nung gumagamit ako ng Pantra, Barako 175, tapos kay Airpat na trike, tapos yung mga nahihiram ko sa tropa no na On The Wave XRM, ganyan na semi-automatic. Parang ganito yung foot positioning kaya medyo familiar ako. Ngayon kasi wala akong underbone na motor, puro scooter yung motor namin ni OBR. Pero yung foot positioning nga ganyan siya. Try natin dito kapag nakatak yung position kung komportable siya. Nandito sa may batag, ahon lang tayo dito ng konti. Foot positioning dito nakalapat, tapos mag full tack tayo dito. Okay naman siya sa full tack, maganda yung position, pwede pa akong sumagad. Okay siya, maganda yung aero nya sa full tack na position. Sagad na 120. Hindi ako maka 9,000 RPM, malakas ang hangin talaga nun yung sa full tack nya. Okay siya, maganda, pero mas maganda pa to kung flat talaga yung likod, kung full tack talaga gagawin niya. Medyo umbo kasi to may mga nakita kasi akong racing seat na mas flat yung likod, parang flatten talaga siya or isang ganon. Ito kasi merong angat na ganon para sa angkas naman, pero okay naman yung position niya, hindi naman awkward. Yung sa knee dragging naman, ito talaga yung purpose nito itong umbok na to, para pag nakaganyan ka, naka body position ka, hindi ka mahuhulog or makiklip mo yung legs mo dito. Ganyan yung ginagamit sa mga track bike, sa mga race bike. Kaya may mga ganitong upuan sa mga scooters para mas firm yung kapit ng legs mo, hindi ka mahuhulog. Parang ganyan. Tapos naglagay nga rin ako nitong foot pegs para mas madali. Parang nakaganyan siya, clip. So yung kabilang side, ganyan siya. Or depende sa inyo kung saan kayo mas komportable, pwede naman nakaganyan. So itong knee dragging mas okay kung naka full gear kayo. Kung hindi ako naka full gear, riding shoes lang. Pero try natin na lang yung sakto lang, kahit half butt out lang, half butt sa seat. Maganda tong lugar na nakita ko, parang dulo. Try lang natin, ikot-ikot tayo. Steady throttle, ikot, half butt out, ipit yung legs dito, tapos position dito na nakaganyan, labas yung tuhod, look where you want to go, slow speed lang. Nakahilo pala yun. Pero ganun yung idea sa mga corners. Pero yung mga professional talaga, sagad-sagad talaga yun na mag body positioning. Mahirap siya. Kailangan talagang practice ito na maigi. Need more practice.
Ayan na yung racing seat natin kay Honda Click. Maganda yung itsura, bagay siya. Tsaka yung purpose niya talaga pang racetrack. Pero pwede mo rin siyang gamitin pan daily. Komportable din naman siya. Hindi siya yung uncomfortable na dahil sa korte niya. Tsaka maganda rin yung foam, malambot. Ang maganda rin dito sa lugar na to, makakita ko sa inyo. Parang sa gilid ng sa New Clark City. Walang tao, tapos malawak. Pwede kang mag-practice ng mga body positioning, ganun. Dito lang ako magpa-practice pagka may time ako. Tapos yung racing foot pegs, ito. Binend ko lang to ng konti, nakalubog. Tapos nagyan ko ng spacer na bola. JVT na 11 grams, spacer. Ito, mas binend ko to, itong part na to, para mas pumasok. Mas manipis kasi to, kaysa dun sa isa. Tapos may spacer din na bola. Ayan yung racing foot pegs. So okay na yung test ride natin kay Honda Click. So maganda to, matry ko sa racetrack para mas makapag-practice ako ng maayos sa body positioning. Tapos naka full gear dapat.